Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyon kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pag sinabi ko bang sumainyo ang Panginoon, tuwang-tuwa kayo nun? Sigurado kayo? Bukas ba ang mga puso ninyo para tanggapin si Jesus? O kaya sagutin niyo ako, tinanggap na po namin. No? Kung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesukristo, dapat yung puso natin ay bukas na bukas din para magpatawad. Humihingi tayo ng tawad sa atong Panginoon, pero kung minsan po hindi tayo marunong magpatawad. Kaya kadalasan po nahihirapan pa rin tayo. Dala-dala natin ang galit, dala-dala natin ang puot, dala-dala po natin ang hindi pagpapatawad sa ating kapwa. Kaya ngayon po mga kapatid ko kay Kristo, hingi tayo ng kapatawaran ng ating Panginoon. Pero sana bukas din ang puso natin ng ating puso, ating damdamin, at tingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kabutihan, sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Hindi lamang ibabalik ng Mesiyas, matuwid na sanga ni David, ang kaluwalhatian ng angkan ni Haring David, kundi isa itong paghahanda sa dakilang hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon,
Dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Huda. At sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David. Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas sa mga taga-Huda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem. At sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon, ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay sa tumatalima, sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, poong Diyos na nagliligtas. Itinuturo ni San Pablo ang tamang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ang mabuhay ng matuwid at may malasakit sa kapwa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin niyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo, buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatili po munang nakaupo ang lahat. Tinatawagan po sina Mr. and Mrs. Alberto Chua and family para sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Sa pagpawi ng kadiiman, kasalanan ang dulot, siyang saya ng kapaskuhan, siyang saya ng kapaskuhan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinupuri ka naming sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak, ang Panginoong Heso Kristo. Siya ang Emmanuel, ang pag-asa ng lahat ng bayan at lipi. Siya ang tunay na karunungang gumagabay sa aming lahat. Siya ang aming tagapagligtas. Ama naming mapagmahal, basbasan mo kami, partikular na ang pamilya ni Mr. and Mrs. Alberto Chua and family, upang ang kanilang sinindihang ilaw ng Adbyento
ay maging tunay na tanda para sa amin ng katuparan na iyong pagliligtas sa amin kay Kristo Jesus. Tunay nawa kaming manabik sa muling pagbabalik na iyong anak na aming pinananabikan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami sa tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo po ang lahat. Kahapon po o kagabi, tanong pa ako, iwan ko kung ang love song ba ito o anong genre ito ng music, no? Yung kantang, why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Do they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Ano yun? Love song ba yun? O kanta ng mga sawi? So, it ended when you said goodbye. So, actually, hindi naman siguro ako lang. Lahat naman talaga tayo, no? We are worried about the end of the world. Iisip natin, kailan ba talaga matatapos ang mundo? Yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon, walang nakakaalam. No? Walang nakakatangi ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya it makes us worry
So sa pag-worry natin, ang dami natin mga worries, nakakalimutan na natin kung anong dapat nating gawin. Kaya mga kapatid kay Kristo, lagi tayong pinapaalahanan ng mga pagbasa natin, ang ating Biblia, no? Ang ating, sabihin natin, sa simbahan, no? Ang ating Panginoon ay lagi nagpapaalala sa atin na kailangan lagi tayong handa. No, alala ko lagi yung sinasabi sa amin ng Boy Scout, Girl Scout na panakapanahon. No? Ang Boy Scout ay laging handa. Ang Kristiyano daw ay dapat laging handa. Pero dahil laging sinasabi sa atin yon, lagi tayong handa, sino ba ang handa? Kung titingnan natin, we are always surprised. Maraming pangyayari sa buhay natin na laging sinasabi natin, I'm not prepared for this. Di po ba? I did not know it was coming. No? Parang ganun. No? Di natin alam. Binabibigla tayo. No? Kaya ngayon, mga kapatid ni Kristo, talagang hindi natin alam kung anong gagawin natin. Pero yun, hindi natin alam kung anong gagawin natin dahil hindi naman natin kasi sinusunod ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin sinusunod ang Kanyang kagustuhan sa atin. Kaya mga kapatid kay Kristo, ngayon ay unang araw po ng Adbyento. Unang araw din po ng ating liturgical calendar. No? New Year po natin ngayon sa ating liturgical calendar. Unang araw talaga. So sa unang araw pa lang, andito na po ang ating mga pagbasa. Pinapaalala na po sa atin ng ating Panginoon na dapat lagi tayong gising. Lagi tayong magmatyag. Dapat lagi nating isipin. No? Yung araw na para sabihin natin, this is the last day of our life. No? Sinasabi nga sa amin palagi, at laging pinapaalala sa amin, lalong-lalo na si Mother Teresa, no? Si Saint Mother Teresa, na kami mga pari daw, pag nagmimisa kami, dapat isipin namin, it might be our first Mass and also our last Mass. Kaya lahat ng misa, hindi po sabihin, mandi lang naman kasi, simpleng misa lang yan, no? Ordinary misa lang. Di ba, mayroon tayong mga ganyang mga classifications ng misa, no? Misa, gusto namin si Obispo kasi mas high ay yung misa, no? Mayroon bang high mass, mayroon bang special mass, mayroon bang ordinary mass, no? Minsan kinaklasify natin. Pero, ang misa po, lahat ng misa ay high mass. Lahat ng misa ay espesyal, no? Hindi natin pwedeng i-classify yan na high mass o ano bang misa yan. Lahat ng misa ay pare-pareho. Dahil ang ating Panginoon ang nandiyan. Kaya kami, we are so humbled na sabihin ba na we are altar Cristo, another Christ kami, na kapag nagmimisa po kami, wag niyong tingnan si Father Joel, si Father George, si Father Rene o si Father Zach. Ang nandito po ay si Kristo. No? Kaya worthy man kami ng ganon, kadalasan sinasabi namin we are not worthy of it, but Christ makes us worthy of it because we are representing Christ here. Huh? We are humbled for it. Pero yun talaga ang tunuro sa amin, yan talaga ang gusto ni Kristo, no? So ngayon mga kapatid ko kay Kristo, first day of our Advent season, ang Advent po ay paghihintay natin, no, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at sineselebrate din po natin ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, no? So ang Kapaskuhan po ay nagbabadya sa atin ng napakasayang araw dahil pinagdiriwang po natin ang pagsilang ng ating Panginoon. Pero wag nating kalilimutan na hinihintay din po natin ang kanyang muling pagbabalik. At sa kanyang muling pagbabalik, yan na po masasabi natin, no? Na the world na hindi makadiyos
ay mawawala. Ngayon sabihin natin, kasama ka ba doon? Sa mundong hindi makadiyos? Kasama ka ba doon sa mundong magugunaw? Kasama ka ba doon sa mundong mawawala dahil hindi ka makadiyos? Kaya pag-isipan mo yan. Ang araw na sana ay araw ng pagdiriwang, pwede para sa iyo araw ng pagsisisi. Dahil hindi mo pinakinggan at hindi mo sinunod ang kagustuhan ng ating Panginoon. Ngayon po sa ating pagbasa, nandito very clear ang sinabi ng ating Panginoon. Ano? Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing. Literally po, nangyayari sa ating kadalasan yan. Kulang tayo ng tinatawag nating temperance, no? Anong temperance nga? Tempe. Pagtitimpi, no? Moderation, sinasabi nating moderation, no? Yun bang, okay lang naman sanang uminom, no? Pero pag uminom ka talaga na hanggat babagsak ka na hindi mo na alam, kalimutan mo na yung pangalan mo. Meron bang lasing na kalimutan ng pangalan? Meron? Meron bang ganon? Minsan marami daw hindi naalala kung anong ginagawa, no? Akala ay misis ang kasama, yun pala ay misis ng iba, no? At sabi, ilasing lang ako noon, no? Lagi natin sinasabi yan, lasing ako noon, wala akong alam, lasing ako noon, ganito, ganyan. So, yung kulang tayo ng temperance, na sobra ng mga ginagawa natin, sinusobrahan lagi natin yung ginagawa natin, lalo na sa pagkain din, no? Yung bang, ang sabihin natin stress ako, no? So, anong ginawa pag stress ka? Maraming nagsasabi niya, no? Stress ako, kain, kain, kain. Inom, 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 no? Hanggat lumubo na at magsabi, ay, kailangan ko nang mag-diet. Kailangan ko na mag-fasting. Ganito, ganyan. Hanggat sa sobrang pag-diet naman, so pag-fasting naman, nagkaroon naman ng ibang sakit. No? So, marami tayong ginagawa masama sa ating sarili. Iyan yan sa ating physical na sitwasyon. At pareho din yan sa ating spiritual na sitwasyon. No? Sa sinatawag na drowsiness na, tinatawag yung pagkaantok, no? Yung spiritual drowsy. No? Spiritual drowsiness natin, no, na hindi natin alam ang ginagawa natin dahil nga sa paglalasing, dahil nga sa pagkasakatakawan natin, no? Yung spiritual life natin po ay nawawalan din tayo ng saysay. Hindi natin din alam kung ano ang ginagawa natin. Kung minsan hindi na rin natin nakikilala ang ating Panginoon. Hindi natin nakikilala yung mga taong mahal natin. Nakakalimutan natin yung mga taong nangangailangan ng tulong natin. Nakakalimutan natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Yan tinatawag ng spiritual drowsiness natin, no? Naaantok ang ating mga puso, naaantok ang ating pag-iisip, naaantok po ang ating pagdadasal. Hindi na tayo nagdadasal dahil lagi na tayong pagod. Pagod sa ating buhay spiritual, pagod din po sa buhay physical natin. Pagod tayo sa ating pagmamahal. No? So, yung drunkenness, yung katakawan natin, kulang tayo sa tinatawag nating temperance. No? Pangalawa po na sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito, yung mga anxieties natin, no? Yung mga burden natin sa buhay natin, o financially, o kung ano pang mga nangyayari sa atin, ano? Yung lalo na itong pandemic, di po ba? Ang dami nating anxieties, ang dami nating mga intindihin sa buhay, maraming walang trabaho, yung iba may trabaho man pero hindi makalabas ng bahay, no? Maraming namatay na mga mahal natin sa buhay na hindi man lang tayo nakapagpaalam, di po ba? Maraming gusto nating bisitahin, hindi natin mabisita.
Marami po mga nagutom. Kaya marami tayong sabihin natin gusto sana natin makatulong. Pero kulang din po tayo. Gusto sana nating maibisan ang paghihirap ng kapwa natin. Ngunit tayo din po ay naghihirap. Anxieties of life. Si nanay, si tatay, matatanda na. Kaya natatakot tayo na lumabas sila ng bahay. Kahit sa simbahan, di natin pinapupunta. Dahil takot tayo. Anxieties of life, nasabihin natin, yung kapitbahay natin, yung tito natin, namatay. Sino kaya ang susunod? Anxieties of life, na marami tayong mga adhikain sa buhay. Marami tayong iniintindi. Ano ba kaya ang future ng ating mga anak? So marami tayong mga iniisip. Kaya kadalasan po, nawawalan tayo ng direksyon sa buhay natin. Anong ginagawa po natin? We try to escape. Kaya balik tayo doon sa pag-iinom, di po ba? Kain, ng kain. Walang direksyon ang buhay natin. Marami po nagsisuicide, nagpapakamatay. Dahil para sa kanila, wala nang saysay ang buhay nila. Yes, marami din sa atin. Dumudulog sa ating Panginoon, tinitingnan ng ating Diyos. Ngunit nakikita po nila ang krus. At ang napakalungkot ay dahil hindi nila nakikita si Kristo sa krus. Ang nakikita lang nila ang krus, pero nakalimutan nila nandyan pala si Kristo sa krus. Dahil kung krus lang po ang ating nakikita, lagi po tayong matatakot. Matatakot tayong maghirap, magdusa. Natatakot tayong magutom. Natatakot tayong mamatay. Dahil hindi po natin nakikita si Kristo sa krus. Pero unang-una po mga kapatid ko kay Kristo, ang krus ay mayroon ng pong meaning. Mayroon lang pong tinatawag nating tiwala sa krus. Mayroon lang pong pagmamahal sa krus kung nakikita natin si Kristo na nandyan sa krus na iyan. Dahil si Kristo na nasa krus na iyan ay nagsasabi sa atin, lahat ay lilipas din. Lahat ay lilipas din. Lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating pagdurusa, lahat ng ating kalungkutan, lahat ng ating agam-agam, lahat ng mga iniintindi natin sa buhay, lahat ng mga pagkakaabala natin, lahat ng iyan ay lilipas din. Yan ang kanyang pangako sa atin. At yan din po ang nangyari sa kanya. Iyan ang promesa niya sa ating lahat. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Lahat ay lilipas din. Iyon lang importante mga kapatid ko kay Kristo. Pag tumitingin tayo sa krus, pag tumitingala tayo sa krus, huwag nating kalimutan na si Kristo ay nandiyan sa krus na iyan. At ang pangatlo pong dapat nating alalahanin ay ang sinabi nga ng ating Panginoon. Lagi tayong handa. Dapat lagi tayong handa dahil walang nakakaalam kung kailan darating o babalik ang ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik na yan ay ang paghuhukom sa atin. Sino yung makapagdiwang kasama siya
at sasabihin, pumasok ka, umupo ka sa banal na piging na ito. Bisita kita. No? Enjoy what I'm enjoying because you are part of this family. Kaya tulad ng mga taong ayaw pumasok sa arka ni Noe, no? Isipin din po natin yan. Yan din po ang paalala sa ating lahat. No? Maghanda tayo. Dapat preparado tayo. Dahil pag hindi tayo handa, ano po ang nangyayari? Natataranta tayo. Sa ating pagkakataranta, yung panik na tayo, hindi natin alam kung anong gagawin natin, di po ba? Mabibigla tayo. No? Sa pagkabigla natin, ano po ang mangyayari? No? Yan na po ang nangyayari sa ating, hindi ako handa dito, hindi ako prepared dito. Ayan po sinasabi din, huli na ang pagsisisi. Tapos na ang lahat. Wala ka nang magagawa. So sana hindi sasapit ang oras na ito. Hindi sasapit ang araw na ito na sasabihin nating huli na ang pagsisisi. Na wala na tayong magagawa. So literally, kailangan nating magmahal ng tunay. Kailangan nating magsisi. Kailangan nating magpatawad. Kailangan nating patawarin ang ating kapwa. Kailangan nating magmahal yung tunay talagang pagmamahal. Dahil pag nangyari ang hindi natin inaasahan, marami tayong naririnig niyan. Hindi ko man lang nasabi ang kailangan kong sabihin. Hindi ko man lang nagawa ang dapat ko sanang gawin. Hindi ko na iparamdam ang sana dapat kong iparamdam. Kanino? Sa mga mahal natin sa buhay. Nanay mo, tatay mo, mga anak mo. Hindi mo na iparamdam sa kanila ang talagang gusto mong iparamdam sa kanila. Bakit? Dahil sa kayabangan mo. Dahil sa pride mo na yan. Dahil sa mataas ka. No? At pag dumating na ang araw na hindi inaasahan, dumating ang araw na hindi ka handa, hindi ka preparado, yan ang pagsisisi mo. Pero ano pa ang mangyayari? May magagawa ka pa ba? So kung ano may ang iyong magagawa, gawin mo na. Kahapon, I reminded also all of our persons here, of our loved ones here na sa seminary po, at hanggang ngayon ginagawa pa rin namin na we have that night prayer. Night prayer po, yan ay the last prayer na ginagawa namin sa araw. So bago po kami matulog, mayroong night prayers kami. No, there are prayer na kung mayroong community prayer o lahat kami nagdadasal yan or mag-isa lang, no? Basta that is the last moment and the last prayer in our life, no? Sa gabi. At ano pong mayroong part sa night prayer na yan, yung examination of conscience. No? So examination of conscience, yung bang titingnan suriin mo ang iyong konsensya. Susuriin mo ang iyong sarili, ang puso mo. Ano ba ang nagawa mo sa araw na ito? O ano ba ang hindi mo nagawa sa araw na ito? Lalo na kayong mga mag-asawa o isang pamilya, no? Bago kayo matulog, bago niyo ipikit ang mga mata niyo, usap naman kayo. Kahit sabihin mo pa na parang okay ka lang, no? Okay lang ako, wala akong problema, wala akong nagawang kasalan, hindi mo alam. Baka mayroon kang nasabi, mayroon kang nagawa, o mayroon kang hindi ginawa para sa iyong nanay, para sa iyong asawa, para sa iyong mga anak, sa iyong tatay, no? Na pwedeng nagkaroon ng kunting, no? Nagdulot ka ng sakit ng puso sa kanila. So pag-usapan, sabihin, okay lang ba tayo ngayon? Matutulog tayo kaya in peace, no? Kapayapaan ang nararamdaman natin bago tayo matulog, no? Ganun lang kasimple. Tapos, let us listen to each other. Makinig tayo sa isa't isa. At kung kailangan magpatawad tayo sa isa't isa bago natin ipikit ang ating mga mata. Dahil baka yan na ang huli nating pag-iisip. No? O huli nating pag-uusap. Baka yan ang huli nating pagsabi, mahal, totoo ito, mahal kita. Anak, mahal kita. Tay, mahal kita. Nay, mahal kita. Kapatid, mahal kita. Patawad kung may nagawa man akong kasalanan. At sa gayon mga kapatid ko ay Kristo, the following day is a new day
for all of us. No? So pagising mo sa umaga, di ba masarap yung pagising mo, halikan mo ang mahal mo, good morning mahal. Simple lang yan. Pero kung hindi ka nagpatawad kagabi, pagising mo, walang sabi-sabi, di ba? Galit ka pa rin, pangit pa rin yung mukha mo. Ang sinasabi, no? Yung pagtulog mo, ang pangit-pangit mo, paggising mo, lalo kang pumangit. No? Dahil wala yung smile, wala yung words na mahal kita, I love you, mahal. No? So sana gawin natin to araw-araw sa buhay natin nang sa gayon, hindi po tayo masasabing huli na ang lahat. Hindi po natin masasabing wala na akong magagawa. Hindi natin masasabing huli na ang pagsisisi. Mahal tayo ng Diyos, ngunit gawin din po natin ang ating dapat gawin. Magmahal, magsisi, magpatawad, at mamahalin tayo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Kailangan marunong din tayong magmahal. Amen? Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong panahon ng Adbyento, dumulog tayo sa ating Ama upang magising tayo sa ating pagwawalang bahala at maging ganap ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gabayan nawa ng mga pinuno ng simbahan ang buong sambayan ng Kristiyano ngayong Adbyento upang mas maging makabuluhan ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging matapat at matuwid nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa kanilang tungkuling paglingkuran ang kanilang mga nasasakupang mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Madama nawa ng mga may sakit, mga nawawala ng pag-asa at mga naghihikahos dulot ng pandemya ang pagdamay at paghilom ng Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makalakbay nawa kami ng may pagpapakumbaba ngayong bagong taon ng liturhiya upang sa aming patuloy na pagtahak dito sa bayang kahapis-hapis, matahak namin ang landasin tungo sa kabanalan at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging masaya nawa sa piling mo ang mga kapatid naming namayapa at magkamit nawa sila ng kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Puspusin mo ng kagalakan, pag-asa at pag-ibig ang aming mga puso upang madatnan kaming tunay na sumasampalataya kay Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Amen. Magsipo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami nagulos mo buhay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo pong lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang karian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Yung galing po sa puso, magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Siya pong ating Panginoong Hesu Kristo ang nagpakumbabang bumaba dito sa mundo, makisama sa atin, naglakbay kasama natin, kumain ng pagkain katulad ng kinakain natin. At ngayon, hinihintay naman natin ang kanyang muling pagbabalik. Siya po ang ating Panginoong Hesu Kristo ang maghuhukom sa atin. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sa gilid mo ang bayan, ikaw ang pag-asa. Ika'y ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna ang lahat para sa mga paalala. Ang ating simbahan ay lubos na nagpapasalamat sa ating sponsor sa pagsisindi ng kandila ng Advento, ang pamilya ni Mr. and Mrs. Alberto Chua. Patuloy ang panawagan ng ating simbahan tungkol sa ating anniversary raffle ticket at maaari pa rin kayong makabili ng ating coffee table book. Para sa mga interesado, maaaring magsadya po lamang sa lamesa na nasa harapan ng ating simbahan. Bukas, araw ng Lunes, ay sisimula na po ang nobena sa karangalan ng Immaculada Concepcion at ang kanyang kapistahan ay sa darating na December 8, araw ng Martes, sa ika-6 ng gabi. Tayo ngayon ay pumasok sa bagong taon sa liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan. Panoorin po natin ang video katekismo. Sa linggong ito nagsisimula ang tinatawag nating panahon ng Adviento o Advent Season na isinasagawa sa simbahang Katoliko sa buong mundo. Ang salitang Adviento o Advent ay nanggaling sa salitang Latin na Adventus, nang ibig sabihin ay pagdating. Hinihintay natin ang pagdating ng araw ng kapanganakan ni Jesus na una nang ipinagdiwang noong siya ay isilang bilang tagapagligtas ng sanlibutan sa isang hamak na sabsaban. Ang panahon ding ito ay hudyat na rin ng bagong taon sa kalendaryo ng simbahang Katoliko. Ito ay sinisimulan sa unang linggo ng Adviento.
Sa loob ng 4 na linggo ng paghahanda, sinisindihan isa-isa ang mga kandila bago sumapit ang araw ng Pasko. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng koronang berde na may 4 na kandila na nasa tabi ng altar ng simbahan? Ito'y dekorasyon lang ba o may kahulugan ang bawat isa? Ang koronang berde na may 4 na kandila ay simbolo ng Adbyento. Ito ay tinatawag na Advent wreath o ang koronang pang-Adbyento. Ang hugis bilog ay sumasagisag sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin, pag-ibig na walang simula at walang wakas, pag-ibig na laan para sa lahat. Ang evergreen ay sumasagisag sa pag-asa, pag-asa na matatagpuan lamang sa manunubos ng mundo. Ang 4 na kandila, ang mga taong hinirang sa lumang tipan, ay naghintay ng 4,000 taon sa pagdating ng manunubos. Ang 4 na linggo ng Adbyento ay sumasagisag ng paghahanda at pagmimithi sa tagapagligtas. Ang 3 lilang kandila ay sagisag ng pagsisisi, isang paalaala na habang tayo naghihintay sa pagdating ng manunubos, pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala at pagkukulang upang tayo'y mas maging karapat-dapat na tumanggap sa ating tagapagligtas. Ang isang kulay na rosas na kandila ay sagisag naman ng kagalakan. Kagalakan sa nalalapit na pagdating ng manunubos. Ang kandilang ito ay sinisindihan sa 3 linggo ng Adbyento na tinatawag na Gaudete Sunday o Linggo ng Kagalakan. Ang mga nakasinding kandila ay sumasagisag naman kay Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw na patuloy na gumagabay sa atin. Kapansin-pansin din ang hindi pag-awit ng gloria o papuri sa kadahilanang tayo ay nasa panahon pa ng paghihintay. Maliban sa ating tradisyon, bilang mga Pilipino, inaawit ang gloria o papuri sa simbang gabi. Tanda na tayo'y masayang naghahanda sa pagnonobena para sa kapanganakan ng ating tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. magsiko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na parito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay. Halika na, magbalik na, pangako mo'y tutin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo maghihintay.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.